I-share ko sa inyo mga kababayan itong napakagandang commentary tungkol po dito sa Chacha via People's Initiative. Publish po mga kababayan sa Daily Tribune by Attorney Melvin Alvarez Matibag. Napakaganda yung kanyang commentary mga kababayan dito sa isinusulong na charter change. Hindi yung naubos na lang yung oras natin sa debate na walang katuturan. Yan niya Mr. Maravillas yung debate walang katuturan. Naubos na lang po yung oras natin sa pakikinig doon sa mga aligasyon na may nangyayari po nga bribery. Sinusulan daw yung mga mamamayang Filipino para isulong yung People's Initiative. At yung away ng mga politiko na may kanya-kanyang vested interest po. Wala tayong pakinabang doon. But of course, yung mga nag-aakusa na may bilihan na po ng boto or may bribery, hindi man po natin sinasabi na hindi sila papalag at hindi na pag-usapan. And in fact, personally po, I am supporting yung inquiry na gustong ipatawag po ni Super Ate si Senator Amy Marcos. May resolution na yata na isinabmit sa Senado para sa pag-iimbestiga po dito sa alleged bribery, pati sa Kongreso po. Ito balita sa Manila Times. House Black wants probe of Chacha for sale claim. Yung mga militant congressmen gustong paimbestigahan yung akusasyon ni Congressman Ed Silagman na may lagayan na nangyayari po. May bilihan, 100 pesos daw, hanggang 10,000. Inaakusa po yung Ako Bicol Party List congressmen, yung mga taga rito sa amin, nag-away-away. So, suportado natin yung investigasyon nila para yung aligasyon masubstantiate at halimbawa, mapatunayan na may bribery. Kailangang mapanagot kung sino man yung nasa likod sa sinasabing bribery. O ito nga yung mga balita ngayon. Sabi rito, lawmaker caution versus telling stories that government money is funding Chacha. Kailangan na niya isubstantiate. Dapat may mga affidavit sila ng mga witnesses na talagang may bilihan. Hindi yung kwento-kwento lang, sige lang ang kwento. Para siraan po yung People's Initiative. That is, I think, unfair. Di po ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung commentary ng isang magaling na abogado para ma-educate po tayong lahat tungkol dito sa People's Initiative, yung Chacha po mismo, ano ba yung pakinabang ng ating mga mamamayang Filipino? Kailangan ba talaga yung charter change? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Lagi po ninyong isasubscribe yung mga hindi pa nakasubscribe sa ating mga channels po sa YouTube para malabanan po natin ang fake news ng mga dilawang DDS na gustong isabotahe ang progreso ng ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. And wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit po saan kayo gustong mag-travel sa buong mundo, pwede na kayo po magpa-online booking sa aming office para makamura po kayo. Hindi lang sa eroplano, pati sa mga hotels. May Paymaya din po kami, may bayad center dito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay, Philippines.
For inquiries, look for Jelon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi ng matao po dito sa amin. Ayos po mga kababayan, ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. Ito po mga kababayan yung commentary ng isang magaling na abogado. I-share ko po sa inyo. Siya po si Attorney Melvin Alvarez Matibag. Columnist po siya mga kababayan sa Daily Tribune. Ang titulo ng kanyang commentary, Resolving Constitutional Ambiguity via People's Initiative. Napakaganda ng kanyang mga points mga kababayan. Tulad ng sinasabi natin sa mga previous videos na kailangan natin yung charter change kasi napakatagal na to. 36 years na po ang ating konstitusyon. At sa paglipas ng panahon po, hindi na akma sa pangangailangan ng ating mga mamamayan po at ng ating bansa. Lahat po nagbabago. Sabi nga natin po, life is a constant change. Hindi pwede pong hindi tayo gumalaw. Na tulad ng stagnant water, nakita ninyo yung tubig po na stagnant water, bumabaho po. Di ba? Nabubulok. Ganon. Kaya sabi ni Attorney Matibag po, I support niya the ongoing People's Initiative campaign. Yung mga vested interest po, yung mga politiko yung kanilang sarili lang yung iniisip, hindi man yung kapakanan ng ating bansa. Sige lang po ang kontra. Ito yung sabi niya. I support the ongoing People's Initiative campaign to amend the 1987 Constitution bilang pribadong citizen niya and a registered voter. And in fact aktibo ako na in-encourage ko yung mga kababayan ko dito sa San Pedro, Laguna to sign the petition. Ang petition niya seeks to amend the Article 17, Section 1, Paragraph 1 of the 1987 Constitution by delegating the power to propose the amendments or revisions to Congress as one body, voting jointly. Ang dami na anyang debate ng mga matatalinong abogado whether our bicameral Congress in proposing to amend or revise the Constitution should vote jointly or separately. This ambiguity niya is an oversight of the framers nitong 1987 Constitution because the provision so to be amended now is silent. Yung Senado niya inexploit itong ambiguity para i-frustrate yung mga attempts ng mga taga-House, yung mga congressmen to propose amendment to the Constitution na nagresulta na hindi na gumalaw yung document that has not evolved alongside our country's needs. Nabulok po. Hindi na gumagalaw. Yung mga proposed amendments, pagdating sa Senado, laging natitikbak po. If successful, the People's Initiative campaign will end this ambiguity niya at magbubukas ito sa pinto ng constitutional reforms. Ito anyang ambiguity itself is an example of the 1987 Constitution not being a perfect document. Ang daming flaws niya ito. In fact, it was deliberated on for only 4 months by the 48-member Constitutional Commission appointed by then President Cory Aquino. Minadali lang po. Ibig sabihin, dahil minadali siya, hindi na pag-isipang mabuti ng mismong mga framers po nitong ating Constitution po. So a review of the 1987 Constitution niya is long overdue at it has not evolved in 36 years. This is an abnormal situation considering international scholars found that national constitutions remained unamended on average for 19 years. This is so because societies and their needs evolve, making it impossible for a single document to remain perfectly relevant forever. In fact, the U.S. Constitution was amended 3 years after its ratification in 1788. It has undergone 27 amendments since then. Nakita ninyo? Kasi nga po,
ang panahon at pangangailangan ng mga tao sa mundo nagbabago. Tama po mga kababayan? So sabi nga natin, dapat we have to accept the fact, the reality that nothing is permanent in this world, only change. Kahit ayaw mong magbago, hindi mo pwedeng pigilan ang paggalaw ng kamay ng orasan. Nakikita natin kahit sa ating pagkatao, mga kababayan, nagbabago tayo. Kahit ayaw nating magbago, nagbabago pa rin. Ang itsura natin nagbabago over time. Pati pangangailangan natin. Nung bata pa tayo, iba yung ating pangangailangan. Nang tayo ay nag-mature, iba yung ating pangangailangan. Nang tayo'y tumanda, iba naman yung ating pangangailangan. Naintindihan ninyo mga kontra sa charter change? Just like our country, mga kababayan, and the Filipino people as a whole, nagbabago po ang pangangailangan natin over time. Kasi po, nagbabago ang lahat. Ang ating paligid, ang ating economy, ang ating gobyerno, ang mga pangangailangan ng tao. Kasi pati ang ekonomiya ng mundo, nagbabago. Kasi nga po, sabi ni Jo Marichan, life is a constant change. So sabi po ni Attorney Matibag, as I mentioned niya in my earlier article, itong mga restrictive economic provisions are among the 1987 Constitution many flaws. Mga diferensya, notably anya the current limitations on foreign ownership have hindered the country's ability to fully capitalize on the benefits of globalization, international trade, and even world-class education. Kaya nga po tayo mga kababayan, kulilat sa PISA. At yung economy natin mga kababayan, malayong malayo sa first world countries. Hindi po tayo dapat na makontento sa kung anong meron tayo ngayon. Kasi yung pangangailangan ng tao ay a constant change din po. So for example, the Philippines lags behind other ASEAN countries in terms of foreign direct investments, and foreign investors have expressed reluctance to invest due to the Constitution's strict restrictions sa foreign ownership. Matagal na po ito na pinagdidiribatihan mga kababayan, na pupunta sa kung ano-anong pamumulitika. Yung oras ng discussion, nandun na lang sa bribery. Anya may namimigay ng 100 pesos. Di pa imbestigahan ninyo. Abulin niyo kung sino yung namimigay. Kasuhan ninyo ng bribery. Pero hindi dapat na dahil lang doon, hindi na natin pag-usapan itong napaka-importanting mga topics na dapat ma-discuss po, para po maisulong natin yung charter change. Na lahat ng administrasyon nagsulong po ng charter change, hindi po matuloy-tuloy. Napupunta yung usapan po sa walang kakwenta-kwentang bagay. Di po ba, mga kababayan? Yung energy ninyo na mga legislators, mga congressmen, mga senador, dito ninyo itutok. Yun ang pag-usapan ninyo. Paano ba natin ma-improve yung ating konstitusyon na umakma sa ating mga pangangailangan? Sayang ng pasweldo namin sa inyo pag ganyan lang ang topic ninyo. A 2021 report by the World Bank indicated that relaxing foreign ownership restrictions could improve the country's attractiveness to foreign direct investments and facilitate technology transfer and knowledge sharing, ultimately leading to increased job opportunities in higher economic growth. In addition, a study by the Asian Development Bank found that allowing foreign ownership in certain industries could enhance competition in innovation, driving productivity and efficiency gains in the long run. Kaya po, sinusulog ito ng ating butihing Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. Yung mga sinasabi ninyo, malayo man sa dapat na pag-usapan, mga duda man lang po ninyo,
na ang motibo ng speaker ay para maging prime minister. Kasi niya malayo na maging presidente. Hindi nga po hindi nga po nagsasalita si Speaker Martin Romualdez. Mga lahat man lang duda ninyo, ang layo pa ng politika po. Kaya nga ngayon niya sinusulong na 2024, malayo pa sa 2028. At malamang sa malamang si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, lumaban muli, tumakbo as congressman ng Leyte. Hindi po sa kung ano-ano kasi yung duda ninyo. Lahat haka-haka, politika, wag na ninyo muna pag-usapan kasi yung politika. Pag-usapan natin, paano natin pagagandahin yung ating bansa, yung ating ekonomiya para gumanda ang kabuhayan ng mga mamamayang Filipino. Inahaluan kasi ninyo ng kung ano-anong pagduda at politika. Yun ang topic po sa social media ngayon. Economic provisions man nga lang po ang gustong isulong ng House of Representatives ni Speaker Martin Romualdez. Wala man doon sa sinasabi ninyong term extension. Economic provisions. Kayo man lang yung nag-iisip ng kung ano-ano. So sabi po ni Atty. Matibag, we must accept that the 1987 Constitution has not translated into the desired enhancement of our economy. It has led us down a path of dependency, relying on outdated historical assumptions rather than current economic and technological conditions. Tama po, mga kababayan. Mabuhay ka, Atty. Matibag. Baka pati si Atty. Matibag pagdudanin yung pinupunduhan ng Kongreso. Ang sabi niya, ikinakampanya niya ito na charter change through People's Initiative. Kasi yung mga nauna, mga kababayan, pinatulog lang po sa Senado yung mga proposed amendments po, yung mga pagsulong ng charter change. So kailangan na po ang magdesisyon tayong mga mamamayang Filipino. Anyway, yung mga framers po ng 1987 Constitution mismo, sila yung naglagay ng pangatlong pamamaraan. Ito na nga po, sa pag-amend ng Constitution, yung People's Initiative. Yung unang dalawa, yung Constituent Assembly and Constitutional Convention. So yung pangatlo, People's Initiative, hindi nangyayari yung unang dalawang pamamaraan. Kaya kailangan tayo nang gumalaw ng mga mamamayang Filipino. People's Initiative ang ating isulong. Tama po? Yung mga nauna lahat, failures po. Pero sabi nga natin mga kababayan, yung mga aligasyon ng bribery, tulad nito, gustong paimbestigahan, wala tayong kontra doon. Paimbestigahan ninyo kung talagang may suhulan, walang problema yon. Tulad nito, sabi rito, the House of Representatives Makabayan Black filed a resolution seeking an investigation by the House Committee on Public Accounts of alleged signature buying for charter change. Ayan po, si ACCA Party List Representative Castro. Tapos yung mga kasama nilang Makabayan, siya nung nagsusulong, pati si Super Ate po, Senator Amy Marcos, paimbestigahan po ninyo. Pag may na-found out kayo na may suhulan na nangyayari po, filean po ninyo ng criminal charges. Sabi dito, various reports from the ground allege that apart from the actual monetary payment, government social protection programs such as AIX, MAIP, and TUPAD were used to encourage the public to sign the petition in support of the charter change through the so-called People's Initiative. Sabi po sa resolution, di patawag po ninyo kung sino yung sinasabi ninyo na namimili. Di ba niya, Mr. Maravillas? Yung unang nagpaputok ng balitang yan, yung congressman ninyo dyan sa Albayo. Opo, yung Liberal Party president, si Ed Silagman, ang kalaban niya, yung Ako Bicol. Gaya nga po,
hinamon din ng Ako Bicol. I-substantiate anya ninyo ang inyong mga sinasabi. Ito siya. Balita siya sa Inquirer. Lawmaker cautioned versus telling stories the government money. That government money is funding Chacha. Albay 1st District Representative Edsel Lagman's story about ongoing monetary scheme that gather signatures for charter change via People's Initiative anya is baseless. Sabi po yan ni dating Ako Bicol Party List Representative and current Ako Bicol Executive Director Alfredo Garbin Jr. Kaibigan natin ito, si Pido. Taga rito sa amin sa Legazpi City. His reactions come after he was named by Lagman as among the local leaders in Albay who are supposedly engaging in the activity. So sabi ni Pido Garbin, Congressman Lagman's claim anya that mayors in Albay are being pressured into joining the movement deserves to be ignored and be given no consideration at all. His inference anya of criminal activities must stop. His claims of criminal violations of the election law are unsupported by any evidence or sworn statement by his supposed witnesses. Wala man anyang sinumpaang affidavit. Tama po, hindi dapat sige lang ang daldal sa mainstream media. Kailangan suportado po ng mga affidavit para kung talagang may ebidensya po sila, i-file agad yung kaso para yung husgado yung mag-resolve. At papanagutin kung sino man yung sinasabing namimili. Binabayaran, mga kababayan. Di makasuhan yung nagbayad ng pera at saka yung tumanggap. Lagman earlier said local officials in his province were summoned for a meeting on Chacha. He added, local leaders were given funds to support the campaign to amend the 1987 Constitution. Lagman pointed out the money distributed came from the public coffers. I-substantiate niya na galing sa kumobra, galing sa gobyerno. I-document niya lahat sinong mga local officials ang tumanggap ng pera at sinong mga butante. Di ba na nakapirma sila? Kung may makuha silang mga pirma, kasi signature campaign. Yung mga tumanggap ng pera, o di habulin natin. So sabi rito, Garbin cautioned Lagman that he might sue the lawmaker if he continues to throw accusations against him. Ayan. Magkakasuwa na po, mga kababayan. Magpa-file niya kami ng asunto sa inyo pag patuloy kayo na magsasabi ng ganyan. This is a peaceful movement, but I caution him from further dragging down the names of those who do not subscribe to his views, lest he open himself up to criminal charges. At the top of my mind is cyber libel, he warned. In response, Lagman issued a short message. I will just see him at the Supreme Court. Siguro mga kababayan, doon sa Supreme Court kasi kukontrahin niya itong sa Supreme Court na itong People's Initiative. Pero yung challenge mga kababayan ni dating Congressman Pido Garbin, i-substantiate niya sino yung nagbayad, specifically i-file niya ng kaso. Sino yung tumanggap ng bayad? Pag hindi, magpa-file sila. Yung Ako Bicol Party List Congressman, magpa-file sila ng asuntong cyber libel laban kay Congressman Edsel Lagman. Ganon mga kababayan, kainit yung issue sa Chacha. Nawala na doon ang discussion, mga kababayan, sa dapat na pag-usapan. Bakit ba kailangan na amindahan yung ating konstitusyon? Dapat doon po yung focus ng discussion na divert po sa kung ano-anong issue. Nandun na sa suhulan. At yung mga wild accusations laban sa Speaker of the House na sinusulong po yung People's Initiative kasi gustong mag-Prime Minister. What?
Napakalayo ng mga kababayan ng kwento ninyo. Halatang pamumulitika lang po ang ginagawa ninyo. Paninirang puri sa ating Speaker of the House. Kasi yung ating Speaker of the House, mga kababayan, is the shield of our President. Dami kasing nag-iisip ng masama sa ating Pangulo. Gusto alagad na palitan yung ating Pangulo. Di ba? At hindi lang gustong palitan yung ating Pangulo. Pati si Martin Romualdez, pinagsisilusan. Agad-agad mga kababayan. Ikaw anya kasi Mr. Maravillas yung punot dulo niyan. Flinote mo anya the possibility ni Martin Romualdez na maging successor ng ating Pangulo sa 2028. Joke ko man lang po yon. Wala man tayong inside story. Sinasabi lang natin na it is a good material, mga kababayan, for 2028 presidential election. In case po na mag-decide si Martin Romualdez. Pero wala pong sinasabi si Martin, ni kampo niya po. Wala po. Kasi nga po, malayo pa man po ang politika. Kailangan mo na ayusin yung mga dapat ayusin sa ating bansa. Isa na rito, mga kababayan, itong ating konstitusyon na hindi na po akma sa pangangailangan ng ating mga mamamayang Filipino at ng ating bansa mismo. Tama pa? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating topic ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.